Pangulong Duterte nagsalita na sa missing sabungero na inuugnay sa kanya ni SOJ Remulla. At eto, Remulla bistado sa kasinungalingan. Ano ba naman to? Pag nakita nyo tong picture na ipapakita ko sa inyo ngayon, hindi ko na lang alam kung anong masisay nyo. Pero mamaya yan, syempre, sa dulo ng video natin. Pero ako tawang-tawa. Sabi ko, ha? Nagawa mo yon, Remulla? Bakit mo nagawa? Mawatalong na, bakit mo nagawa, Remulla, to? Ang dami mo pwedeng gawin, ba't mo to ginawa? Visit na Remulla to. Ito, pasensya na ako kayo dyan sa mga... May nabasa ako ng comment, pero isa lang naman. Bakit daw panay tawa ko may mga namatay? Sabi ko, alang naman umiyak ako. Ano yun, magre-reaction video ako habang umiyak? Sige, gawin ko. Remulla! Bakit mo dinadamay si Duterte? O di ba, sagwa, ang pangit ko na nga, pumangit pa ako nung umiyak. Ay nako, so eto na nga no, Pangulong Duterte sumagot na sa mga paratang ni Remulla mapatungkol dito sa missing sabungero na di umano'y konektado sa war on drug. Sa war on drug ni Pangulong Duterte. At kaagad naman binakbakan yan syempre ni Atty. Sal Panelo at tinawag na kalukuhan or kasinungalingan niyang pinaggagawa ni Dani Remulla. At marami pa tayo dito mga papanoorin na video, no? So dito talaga grabe nung nakita ko yung post, sabi ko grabe talaga itong tao na to. Para lang madiin ng Duterte, gagawin ng lahat kahit alam niyang nakakatanga na. Ay, sabi ko, tali-tali sabi ko, anak ng teting na to. Siyempre, kapag naghukay ka dyan, marami kang mamahanap na buto. Tangina. Ay, naku po. So, dito muna tayo sa banat ni Atty. Sal Panelo mapatungkol sa banat sa kanya ni Remulla, no? Ito, ano to? Premature na mga pahayag ni SOJ Remulla, kalokohan, sabi ni Atty. Sal Panelo. So panoorin ho natin. Sinasabi ni SOJ na kalokohan yung kritisismo sa kanya. Sa kanila. Na yan tanim buto o tanim sako. Kalokohan daw yon. Ang kalokohan yung mga... Ang daming ano ngayon, no? Tanim sako, tanim buto, tanim witness, tanim issue. Ang galing. Oo, kaya pala sabi ni Marcos, kakatapos lang namin magtanim, tapos inanir na rin agad. Ang galing. Kakaiba ka. Kakaiba kayo talaga, promise. Walang tatalo sa Alaska. Premature na mga pahayag mo kasi. Kaya ka napupula, napakahilig mo talaga magbigay ng mga advance statements regarding the case. Yes, yung malakas ang ebidensya. Naghahanap pa nga kayo ng ebidensya. Paano naging malakas ang ebidensya? Sabi mo, kapanipaniwala yung doon kapanipaniwala yung mga aligasyon nitong si whistleblower. Hindi pa nga nagpapile ng demanda. Wala pa nga silang affidavit. Sinasabi na nga ng kapanipaniwala. Tama. Yun ang mga kalukuhan. Kaya katuloy na pupulaan ng gusto. Tinawag ni DOJ Secretary Boying Remulla na kalokohan ang mga puna ng netizens hinggil sa search and retrieval operation ng mga otoridad sa Taal Lake. Kasunod dito ng mga komento sa social media na sinasabing tanim buto lang ang operasyon. Halo-halo daw yung buto na natagpuan dyan sa Taal Lake. Meron din daw buto ng hayop, Atty. Sal. Pero yung sako, hindi naman daw mukhang luma dun sa natagpuan. Ano ba sa tingin nyo ang niluluto dyan sa Taal Lake, Attorney? Niluluto. Yung sinasabi ni SOJ na kalokohan yung kritisismo sa kanya, yung sa kanila, na yan tanim buto o tanim sako. Kalokohan daw yon. Ang kalokohan yung mga premature na mga pahayag mo kasi. Kaya ka napupula, napakahilig mo talaga magbigay ng mga advance
state. Hindi, alam nyo, totoo itong sinasabi ni Atty. Sal kasi natatandaan ko mapatungkol sa Jovelyn ba yon, yung case na yon. At yung iba pa, kasi ang hilig talaga ni Remulla magbida-bida rin eh. Na kesyo malakas na yung ebidensya, nasa akin na, tapos bandang uli, wala naman. Di ba? Katulad nung kay Pangulong Duterte. Oh. Sabi niya, kumpleto na daw yung ebidensya, tapos bandang uli, sasabi, di, sinira ng mga Duterte yung ebidensya. Sinira ng mga Duterte, kaya kaya wala nang ebidensya. Kita mo, buwabalik lang din sa kanya eh. Meds regarding the case, yung malakas ang ebidensya, naghahanap pa nga kayo ng ebidensya. Paano naging malakas ang ebidensya? Tama. Sabi mo, kapanipaniwala yung noon kapanipaniwala yung mga aligasyon nitong si whistleblower. Hindi pa nga nagpapile ng demanda, wala pa nga sinumpang affidavit, sinasabi na nga kapanipaniwala. Yun ang mga kalokohan. Kaya katuloy na pupulaan ng gusto. O alam mo, may nabasa ko kanina sa dyaryo. Di ba, nagre-retrieve sila ng mga sako-sakong yan. Sabi ng mga nandun, mga tagaron. Si Aling Bebang yata, kung hindi tayo nagkakamali sa pangalan. Yung mga nakakuha daw ng mga sakong yan, yun ang laman daw yun, ay mga tilapia. At nilalagyan talaga ng pabigat para nakapirmi. Kaya daw nakuha nila sa mababaw na lugar. Kasi kung naghahanap daw sila ng mga tao doon sa ilalim, doon kayo maghanap, hindi dyan sa ibabaw, kaya marami sila nakukuha. Okay. So yun pala yun. Kaya maraming sako doon sa palaisdaan. At meron ding expert na parang hindi ko alam kung collector ba ng buto, na sinasabing buto daw ng hayop, yung buto daw ng ng baka, yung mga nakuwang buto doon. Pero mamaya may papakita ko sa inyo, may bagong buto na naman si Remulla. Yan, nga ba sinasabi natin. Masyado kasing nauuna yung publisidad eh. Bakit pa kasi hindi na lang kayo manahimik na mag-imbestiga? Tama. Hindi mo naman kailangan kasi pakita yung ginagawa nyo. Sa totoo lang. Pero pwede naman yung i-record na pagbawal nyo. Bawal ang media dito, pero kukunan namin para recorded yung mga ginagawa nila. Pagdating ng panahon, mapapakita sa publiko yung ginawa nila na hindi sila nagtanim and so forth and so on. Di ba? Ang problema kasi nauuna yung mga announcement eh. Kaya kayo nakakantanan. Hindi na kayo natuto. At Attorney Sal, kaugnay pa rin sa isyong ito, sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na posibleng may koneksyon ang mga nasa likod ng drug war killings at isabong, lalo na sa kaso ng 34 na nawawalang sabongero. May ebidensyang nag-uugnay sa mga drug suspect at sabongero sa isang kaso sa Bulacan. Lumitaw din na may mga testigong bumawi ng pahayag at sinabing may mga personalidad na nanghihimasok sa investigasyon. Ayon kay Remulla, maaaring may iisang grupo ng mga death squad na sangkot sa parehong krimen. Patuloy ang paghahanap sa Taal Lake kung saan natagpuan ang mga sako ng labi. Isinangkot ni whistleblower Dondon Patigonan sina Atom Ang at Gretchen Barreto at ilang pulis sa pagkawala ng mga sabongero. Attorney Sal, for the purpose of discussion, may kinalaman ba talaga ang drug war death squads sa pagkawala ng mga sabongero? Yun nga, di ba? Yun na nga yung pinapangamba ko nung isang linggo po pa sinasabi. Na most likely, ililink na naman nila, idadawit na naman. Yun na nga yung nangyari. Yan, nangyayari na nga. Nangyayari na nga. Pilitin talaga nila. Talagang hindi na sila natuto eh. Hindi ba lang naniniwala sa inyo? Maniwala kayo at hindi. Kaya hindi ba dun sa aking column nung kahapon, Manila Times, na pag kayo ay hindi nyo tigilan yung ginagawa ninyo, pang-aaras, pagbubuli, paninira, pagtatanim ng mga kaso, maniwala kayo, ang taong bayan, naghihintay lamang. At yung mga araw nyo, bilang na. Pag hindi kayo matuto, kung hindi kayo tumigil. Kung matuto naman kayo, walang problema. Mabuti sa ating lahat yan. Kaya ayaw nga natin dumating o humantong sa isang
kalakaran kung saan mauulit na naman yung mga kasaysayan na nagpapalit tayo ng pamahalaan sa gitna ng termino ng isang pamahalaan. Ayaw na natin yun. Ito na naman meron na naman ako narinig sa pagpapalit ng termino, naggalagitna ang pamamaan. Diba, doon sa video ko parang sinasabi na nila na etong si Marcos Jr. ay nalalapit ng mawala. At pinaghahanda na si Vice President Sara Duterte. So dito na may narinig na naman ako. Yun ako, talagang mukhang maugong na yan Kasi unproductive yun Pero ang problema, hindi natututo sa kasaysayan ang mga humahawak ng kapangyarihan. Akala nila forever na silang nandyan. At pilit nilang ginagawa ang lahat ng mga bangin upang mahadlangan nila ang maaaring pumalit sa kanila. Kaya gumagawa sila ng lahat ng kaparaanan. Sukdulan na lumabag sila sa saligang batas. Iyan ang problema. And still in relation, Attorney Sal, sa issue ng missing sabongeros, nangyayari dyan sa Taal Lake at sa issue ng Tanim Boto, nakakaawa, Attorney Sal, kasi may mga kababayan tayo na naaapektuhan sa isyong ito. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga mangingisda sa nasasakupan ng Taal Lake dahil sa biglaang pagbaba ng halaga ng tawilis, Attorney Sal. Ayon sa grupo ng mangingisda. Yan pa nga isa, promise yan, totoo po ito, na talagang apektado yung mga kababayan natin dyan sa Taal Lake. Kasi parang inaano nila na tao ang kung ano niyan. Alam niyo, minsan kasi talagang ganyan hindi nila iniisip yung kapakanan ng iba. Basta may magawa silang kakasira ng mga Duterte, at hindi rin to naiba sa issue ng West Philippine Sea. Kasi kung matatandaan nyo, yung pinatawag ng Kongreso, yung mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea, anong sinabi? Nung panahon ni Pangulong Duterte, malaya kaming mangisda. Pero nung panahon ni Marcos Jr., wala na. Palagi kaming binubugaw dyan. Lagi kaming pinapalis. Laging wala kaming nauhuli. Wala na kaming hanap buhay. So eto, nangyari na naman ulit. Ang kawawa dito, itong mga yung mga tiga dyan sa... yung mga tindero ng isda, yung mga mangingisda dyan, yung mga tigapag-alada ng isda dyan na tawilis. Kawawa naman. Patuloy silang nalulugi sa gitna ng bumababang demand na dulot ng mga kumakalat na chismis online. Ayon sa grupong Pamalakaya, bumagsak na ang 100 piso o nasa 100 piso kada kilo ang presyo ng tawilis mula sa dating 250 piso kada kilo. Na lang, malaki ang ibinaba ng kita ng mga mangingisda na ngayon ay kumikita na lamang ng ilang daang piso kada araw kumpara sa libu-libong kita nila noon. Itinuturo ng grupo ang mga ulat na may issue raw konektado umano sa kaso ng mga nawawalang sabongero dahil dito marami ang umiiwas bumili ng isda mula sa Taal. Nilinaw naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na ligtas kainin ang tawilis. Ayon sa kanila, surface feeders ang tawilis, kaya hindi ito naaapektuhan ng kung anuman ang nasa ilalim ng lawa. Dagdag pa ng BFAR, walang kumpirmasyon na totoong may bangkay sa lawa at kasalukuyang iniimbestigahan pa ito ng Philippine Coast Guard. Humihiling ng agarang aksyon ang mga mangingisda, kabilang ang ayuda, paglinaw sa issue at kampanya para maibalik ang tiwala ng mga mamimili. Panawagan nila, huwag sanang pagdudahan ang kalidad ng tawilis sa gitna ng mga di pa napatutunayang kwento. Attorney Sal, your comment on this issue. Hindi na ako magtataka kung bakit ganyan bumagsak ang presyo. Kasi natatakot ang tao. Pero mo, ikakalat naman, yung mga bangkay doon. Tama. Yung mga isang yan, kumakain ng ng mga human remains. O di syempre takot sila bumili na dyan. Kaya bumagsak from 200, naging 100 na kilo ang tawilis. Kaya nga sinasabi natin, tigilan nyo na kasi yung mga announcement. Wala silang pakialam dyan Pakita nyo kung ano-ano So, kaya maraming nasisira. Nasisira, diskarte ng negosyo, pati yung kanilang araw-araw na pag-ikot ng kanilang buhay, apektado lahat. Hindi, totosin, wala talaga silang dyan. Wala silang tawag dito, wala silang pakialam dyan. Diyan sa mga tao diyan na naghahanap buhay sa Taal Lake. Kasi kung sa West Philippine Sea nga, mas malaki yun mas dihamak na mas maliit ang Taal Lake, di ba? So wala silang pakialam diyan kahit magutumang kayo diyan. Kaya nga ito
Yung sinasabi namin na hindi kami ang naninira sa inyo, kundi kayo ang mismong sumisira sa inyo. O tingnan nyo, hindi inisip ni Remulla yun, hindi inisip ng Malacanang yun. O ngayon, nasira sila sa tao. Sino naapektuhan? Duterte ba? O ano, asan? O di ba yung taong yung mga nandoon, kawawa naman yung mga taong naghahanap buhay doon. Grabe talaga. So ito pa isa. So usapang missing sa Bungero ulit, alias Totoy. Isa pa ring akusado na kaso ng mga missing up sa Bungero Prosecutor General. Ito, panoorin mo natin ito. Maganda to. Nilinaw ng National Prosecution Service na kailangan pa nilang matanggap at mabasa ang affidavit ni alias Totoy para malaman ang epekto nito sa kaso ng mga missing sa Bungero. Hindi pa tiyak ng NPC kung may sapat na basehan ang mga revelasyon ni alias Totoy at kung magagamit ba ang mga ito para sa pag-usad ng kaso. Si Margot Gonzalez magbabalita. Sunod-sunod ang mga revelasyon ni alias Totoy sa kaso ng mga missing sa Bungero, kabilang na ang pagtawid sa mga personalidad tulad ng negosyanteng si Atong Ang at artistang si Gretchen Barreto bilang umano'y mga mastermind. Ibinanyag din ni alias Totoy na may mga hukom umanong sangkot sa krimen. Ayon sa kanya, ang mga... O nga pala, disclaimer, hindi porket nagre-reaction ako dito sa missing sa Bungero, pinagtatakpan ko na si Atong Ang, ha? Kasi may issue na naman yung mga kabilang vlogger, yung mga ulupong. Binayaran na naman daw kami ni Atong Ang para ipagtanggol si Atong Ang. Kaya namin to nire-reactionan kasi may sinasabi na naman si Remulla na konektado sa war on drug ni Pangulong Duterte. Mga tanga. nawawalang sa Bungero, itinapon sa Taalik. Gayunman sa panig ng prosekusyon, hanggat wala pa silang natatanggap na affidavit mula kay alias Totoy, hindi pa nila masasabi kung may sapat na batayan ang kanyang mga pahayag para makaapekto sa mga kasong hinahawakan nila. Hanggang ngayon, wala pa ring formal na affidavit sa alias Totoy at sakaling magsumite siya, isa sa ilalim pa ito sa masusing evaluasyon. At this point, much as we would want to, we cannot make any disclosures no, because all these revelations which are being made have to be formally presented or submitted to us in the form of affidavits, and we have yet to see it. And if and when we do see it, we still have to evaluate. We have to see what its impact will be on the cases that are pending. Kasi kailangan naman natin i-validate at tiyakin na yung mga sinasabi ay may pinagbabasihan. No? At doon pala natin malalaman kung ito ay magkakaroon ng siguro pagbabago doon sa pag-usad ng kaso na isinampa natin, especially doon sa Manila Arena case. Sa July 22, nakatakda ang pagdinig kaugnay sa kaso ng mga missing sa Bungero sa Manila Arena. Ihaharap doon ang mga panibagong testigo sa kaso. Si alias Totoy ay tinuturing pa rin akusado bilang dating head of security ng Manila Arena sa kabila ng kanyang mga revelasyon. Aabangan din kung sinong tatayong abogado niya sa susunod na pagdinig. Hindi, dapat lang talaga kasi baka matulad kay alias rin na yan. Na biglang buwelta na naman kasi binayaran. Kaya dapat lang talaga. As far as the case in Manila Arena, we have still a hearing. We have 2 more witnesses that we will be presenting. Scheduled this coming July 22. So, again, ang developments sa kaso na yun, initially all the accused were presented by one law firm. But I heard in the last hearing, nag-withdraw sila insofar as accused Patibongan is concerned. So we have to see who will represent Patibongan and the years where he is asked to appear for this coming July. Kinumpirma naman ng prosekusyon na nakapagpiyansa si alias Totoy at ilan pang akusado. Ngunit binaligtad ito ng Court of Appeals. Ayon dito, mali ang naging desisyon ng korte na payagan sila makapagpiyansa. Gayunpaman, sinaalang-alang ng korte na hindi pa pinalang desisyon ng CA dahil inakyat sa Korte Supremang usapin. So, ang nangyari dyan is nung malaman namin na the-reverse ng Court of Appeals yung desisyon ng Regional Trial Court, hiniling natin kaagad, simula ulit yung hearing na mag-issue ng warrant of arrest para dun sa mga akusado. Pero sa sinumang palad, ang Chicano ay hindi pinaunlakan sa hilingan ng prosecution. Umabot na tayo sa punto na nag-motion for reconsideration tayo at tayo hinihilig na natin yung judge. The new court, where the case is pending now, also reiterated the request for the issuance of a warrant of arrest. But the court position is that
meron namang waiver at hindi ba naman daw pinal yung desisyon ng Court of Appeal hinggil yung sa pag-reverse ng desisyon nila ng pagbigay ng piyansa. Plano naman ang prosecution na maghanang motion for reconsideration sa korte sa San Pablo, Laguna matapos malaman na nakapagpiyansa rin doon ang mga akusado. I have not seen the resolution yet. Kailangan natin makita para malaman natin kung ano yung naging basihan ng husgado sa pagbigay ng piyansa doon sa mga akusado. Pero yun talaga, no? Ang sarap maging mayaman. Basic lang sa kanilang ganito. Pero kung yung mga akusado dyan ay tinatawag na Pepetjugen, ay naku po. Ewan ko na lang. Samantalang, eto na. Oo, eto na yung buwelta ni Pangulong Duterte sa mga issue na naman na ibinabato sa kanya ni SOJ Remulla. Oo, ni Boying Remulla. Ito po, pakinggan natin. Ito, no? Basahin muna natin. PRRD sa pag-uugnay sa kanya sa missing sa Bungero case. Isang kalukuhan. No? Binanatan na, oo. Okay, panoorin natin. Isang kalokohan ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tangkang pag-uugnay sa kaniya sa kaso ng nawawalang sabongero. Si Jason Rubrico sa detalye ng balita. Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na personal niyang ipinaabot sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isyu ng tangkang pag-uugnay sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Kasunod ito ng pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla na may posibilidad na ang ilang sangkot sa mga pagpatay noong panahon ng drug war ng Administrasyong Duterte ay konektado rin sa pagkawala ng mga sabongero. Ngunit para kay dating Pangulong Duterte, isa itong kalokohan. Sa preposterous, doon siya nakakomment na preposterous daw yung attempt to link him to the missing sabongeros and the bones or the bodies in Taal. Nang tanungin kung ano ang masasabi ni VP Sara sa tila pag-uugnay sa pamilya Duterte sa iba't ibang isyong nangyayari sa Pilipinas, kabilang na ang kaso ng mga nawawalang sabongero, ito ang tugon ng pangalawang Pangulo. It is expected because we saw it early on with their attacks to my office, no? Ayon kay VP Sara, nagsimula pa noong kampanya ang mga negatibong pahayag laban sa kanila. Hindi raw niya ito pinansin noon dahil naniniwala siyang limitado lang ang kanyang kapangyarihan bilang pangalawang Pangulo. Meron ng mga nagsasabi na nakakarinig sila sa loob na hindi maganda yung sinasabi doon sa grupo nila. Hindi ko na lang pakalanan kung sino yung mga personalities doon. Pero naririnig namin. Nare-report sa amin kung ano sinasabi doon sa loob. At hindi ko naman kasi pinansin yun. Sa madaling salita, parang immune na si Pangulong Sara Duterte. Sabihin na natin Pangulo, ganun din naman eh. Immune na sa mga ganitong larangan pamamaraan ng administrasyon si Vice President Sara Duterte. Oo, dahil simulat sa pool din naman talaga. Tama naman yung sinabi niya, wala naman bago. Yun. Dahil naisip ko na sino lang ba ako? Yung Vice President lang naman yung posisyon ko. President naman yung opisina nila. So sila talaga yung decision maker. Tama. Kasi technically ang Vice President ay isang spare tire, di ba? Hindi raw inaasahan ni VP Sara na aabot sa puntong pati ang kanyang trabaho ay maapektuhan. Aniya, tila sinasadya ngayon na putulin ang kakayahan ng Office of the Vice President na makapagserbisyo sa publiko. So hindi ko inisip na aabot siya sa punto na pati yung trabaho ko ay maaapektuhan at pati yung pagtatrabaho ko ay pilit nilang parang Sirain. i-clip yung wings Mali ng pala. Office of the Vice President Ganun na rin to yun. help our countrymen. So yun ang hindi ko in-expect. Sa huli, ipinahayag ng pangalawang Pangulo ang kanyang panghihinayang sa sitwasyon ng bansa. Wala na aniya siyang nakikitang daan pabalik sa panahong may pagkakaisa at pagpapatuloy ng mga
na simulan ng kaniyang ama. Yun talaga. Yun ang hindi ko in-expect. At hindi Last ko rin question. in-expect na aabot sa ganito yung bayan natin na wala nang nangyayari. As I said before, na it seems that we're on a road to perdition, and right now I think it's hopeless. I don't see any road going back to that road where there was unity and continuity of the legacies of the President. Alam nyo, talagang talagang kahit, diba, kahit nga tayo nangihinayang na nasimulan na ni Pangulong Duterte na, sige sabihin na natin, hindi 100% pero at least sinimulan na, diba, nasimulan na. Kung talaga, sa totoo lang, kung ipinagpatuloy lang, kung tinupad lang ni Marcos Jr. yung pangako niyang build project, kung mas dinoble pa ni Marcos Jr. yon, ang ganda ng takbo ng bansang Pilipinas ngayon. Sa totoo lang, kaso, nga. Puro lang lang pala yung puro pangako lang. Itutuloy ko ang build project ni Pangulong Duterte. Charis. Ganun pala, hindi natin narinig yung charis. Oo, puro lang siya ngawa pero wala talaga, walang natutupad. Wala nabudol tayo ikaw kasi Bibi Sara ginusto mo rin yan Hindi, joke lang. Tapos na tayo doon. So samantalang eto, ipapakita ko ito yung sinasabi ko sa inyo. Nabistado na naman si Remulla at desperado na. So eto siya, ayan. No? Basahin natin Hinukay ng mga otoridad ang nasa 3 bangkay na walang pagkakilanlan na ipinalibing umano sa isang pampublikong sementeryo. Ang dami mo talaga mahanap na buto dyan, sementeryo yun Ang lakas mo, boying! Ang lakas ni Remulla, gago no? Nagpahukay ng buto sa sementeryo gago mo, ang lakas ng tama mo. Nagpahukay ka sa sementeryo ng buto ng tao, malamang may buto talaga dyan. Ay, pati ba naman yun? Saan tong lugar? Laurel, Batangas, kaugnay ito ng paghahanap sa mga missing sa Bungero at maging sa war on drugs noon na maraming namatay. Eto, ay, naku, hindi ako sakit ng paka ko. Ang mga banateros, mga kabiyaya, hindi ko po 100% sure kung ito ay balita ng GMA. Nakakatawa kasi. Pero mo nagpahukay ng bangkay na walang pagkakilanlan. So sa sementeryo, meron talaga diyang mga na wala, yung iba wala talagang pagkakilanlan. Talagang hindi mo tukoy kung sino na yon kasi nga sa tagal na. Talagang may mahahanap kayo dyan, Dudong. Sementeryo nga ni. Ang lakas ni Remulla. Ang lakas mo, Remulla, palakpakan. Ito pala yung sinasabi niya na may ebidensya siyang hawak. May ebidensya nga siyang hawak. Marami nga siyang hawak na ebidensya. Kaso sa sementeryo. Putang ila, kahit saan ka pumunta niya, puro buto nga talaga ng tao yan. Ay. Inhale. Exhale. Mga bangkay na inilibing na walang pagkakalanlang hinukay sa paghahanap ng missing sa Bungero. Hindi po ako natatawa sa mga nawawala at na namatay. Kung namatay man talaga yung mga sa Bungerong nawawala. Ang akin lang po dito, nakikiramay din po ako sa pamilya na mga nitong missing sa Bungero. Ang akin lamang po ay ginagawa na hukay yung tanga nito ni Remulla. Paano ko nasabi? O biruin mo ba naman? Kung hindi ka ba naman tanga, maghuhukay sila sa sementeryo,
Ano ba yung sementeryo? Di ba libingan ng mga tao? Di ba libingan ng mga tao yan? Eh, kahit saan ka pumunta dyan, talagang may buto po ng tao dyan. Hindi porket, ibig sabihin, ganito gagawin mo, Remulla. Lahat ng mga sementeryo na walang pagkakilanlan, iuhukayin mo. At yung bangkay na tawag dito na makukuha doon or yung buto na makukuha doon, ibibintang mo sa war on drug ni Pangulong Duterte at sa missing sa Bungero. Ganun ba? Baka mamaya yung buto na yan 1932 pa yan. Baka mamaya 1932 pa yan, nakakapanahunan pa nila Jose Rizal yan, nila Apolinario Mabini. Tapos hinukay mo, tapos ibibintang mo ngayon sa war on drug ni Pang. Ito talaga to, makagawa lang ng kalukuhan mo talaga. Oo, ewan ko kung ito ba yung balita ng GMA. Asan yun? Ito. Tingnan natin kung ito asan yun? Panoorin natin ito. Sarantado lakas mo, Remulla. Iba din trip nito ni Remulla no? Tinawag na preposterous o kalokohan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tila pag-uugnay sa kanya sa isyu ng mga nawawalang sabongero. Ayon sa anak na si Vice President Sara Sa pagpapatuloy ng paghahanap sa mga sabongero bukod sa Taal Lake, naghahanap na rin ng mga pulisya ng mga labi sa public cemetery ng Torero doon. May inilibing siya noon na sa pagkakaalam niya ay mga salvage victim. May report si Ian Cruz. Habang ginagalugad ng Philippine Coast Guard ang mas pinalawak na search area sa Taal Lake para sa mga nawawalang sabongero, naguhukay naman ang pulisya sa public cemetery ng Laurel, Batangas. Layo nilang makuha ang mga labi ng 3 individual. There were some victims found in 2020 that were just buried by the police because nobody claimed them in the Pulinaria. We are exhuming them. We are setting up the DNA bank that we need to set up because precisely of those people who are missing. Ayon sa sepulturero na nakausap natin, 3 bangkay yung nilibing niya sa bahaging ito ng public cemetery dito sa Laurel, Batangas. Ayon sa kanya, hindi magkakasabay yung paglilibing niya dahil magkakahiwalay daw na natagpuan doon sa isang bulbunduking bahagi ng bayang ito yung mga bangkay at yung iba naman ay doon pa sa iba. Pang area at inatasan lamang daw siya na ilibing nga dito sa lugar na ito yung mga bangkay. At sa ngayon naman ay aalamin ng mga otoridad kung yung bang mga inilibing na bangkay dito ay may koneksyon doon sa mga hinahanap na mga nawawalang sabongero. Yung iba ay pabundok na yan. Saan pong lugar? Sa mga tamayong yan, mga sa gubat. Mga ilang taon na mula noon nung nilibing ninyo? Sa tansya nyo lang po? Baka humagit ng 3 yun, sa mga 3. Hindi ko ho kilala, sir. Basta dinideliver lang sa akin yun. Oo. Inaabisa lang ako sa akin, ipinireport sa akin na mag-ready at mayroong salvage na ililibing tayo.
So matagal na siyang natagpuan doon. Naman na inuud ng iba. Mag-aalauna ng hapon, may nakita ng mga buto. Na hinala ng otoridad ay buto ng tao. Inilagay ang mga ito sa body bag at inaasahang ipoproseso para makuhanan ng DNA profile. Sa Taal Lake, wala pa muling nakuhang kahina-hinalang bagay ang mga divers sa ilalim ng lawa. Ian Cruz nagbabalik. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.